wood siya. Ganyan yung kulay nito dati. Kaso, bawal palitan yung harap. Diba? So ito, niretain natin to kasi baka mamaya magkaroon ng option si owner na gusto niya maglagay ng washing machine. Naiinis ako. Napofrustrate ako pag may nakikita. So ngayon, eto na yung ating bedroom. Diba? Lagay tayo ng lights. Kung mapapansin nyo, medyo mahilig ako mag-mix ng white at saka ng warm light. Sino mag-aakalang ang liit na itong space na to, di ba? So nagmukha na siya na malaki. Livable, comfortable, and at the same time, elegant and luxurious. Ayan, naku, after 1 month po nung paggawa namin dito sa unit ito, finally, 99% na siyang tapos. Kasi may 1% pa dahil magpa-final cleaning pa kami. Kaso nga lang kasi kailangan nating mag-fly, so kailangan nating i-vlog. Para mapakita ko sa inyo ang ating finished product. Ito na po, nagsimula siya as industrial po yung peg natin. Kaso, gusto po ng owner na ang gusto lang niya nakikitang kulay is black, gray, tsaka white. Kaya lahat ng wood, lahat ng ibang kulay ay na-list po natin. Industrial locks na po yung naging peg natin dito sa bachelor's pad na ito. So halika, pasukin na po natin. Yay! Jajajajan! Ayan! So magsimula tayo dito sa kitchen. Kung maalala niyo yung kitchen, lahat ng ng mga cabinets niya ay wood. So pinalitan natin yon. So in-strip natin siya, tapos pinalitan. Dinuko-finish natin siya na paint na gray. Kasi request ni client, gusto niya wala siya makikitang kahoy. Kung makikita niyo to, itong door, wood siya. Ganyan yung kulay nito dati. Kaso bawal palitan yung harap. So ang pinalitan namin yung likod. So, dinuko-finish din natin itong wall. Gray na siya ngayon. Kater na siya nito. Tapos, pati yung babang cabinet at saka itong door ng CR. So, bago tayo ng CR, dito na muna tayo. So, ito, built-in to dito sa unit. So, yan. Gano'n siya. Tapos may stove na rin siya. So, hindi natin pinalitan itong countertop. Ang ginawa lang natin, naglagay tayo ng backsplash na subway tiles na kulay black. Kasi nga, yun ang color theme natin dito. Black, gray, white. Yay! So, naglagay lang tayo dito ng rug na gray para lang mag-match dito sa ating cabinet. So, bago tayo magpunta dyan, papakita mo natin yung CR. Naalala mo ba yung kulay ng CR? Kulay flesh siya dati. So, ngayon, ang ating CR, industrial style na rin po. Ito na ang ating bagong bathroom! Jajajajajan! Yay! So, ayan. So, pinalitan natin lahat ng tiles, floor to ceiling. So, nag-dark tile ako dito para may industrial feel pa rin siya. Tapos ito, talaga parang concrete yung pinili natin na tiles na ikakabit sa kanya. Parang unfinished siya, di ba? So, naglagay tayo ng towel rack. Tapos, pinalitan natin yung sink. Ito, sensor siya. So, pag may dumadaan sa harapan niya, ay bumukas. Chismis. So, pag may dumadaan sa harapan niya, piilaw siya. Tapos, after a few seconds, mamamatay siya. So, naglagay tayo ng mirror. Ayan, huwag niyo napansin. Hindi pa nakakapaglinis yung 1%. So, kiklean natin siya. So, kung mapapansin nyo, naglagay ako dito ng pendant lamp na yung shape niya, kapareho rin itong mirror. So, para silang capsule, di ba? So, ito, niretain natin to kasi baka mamaya magkaroon ng option si owner na gusto niya maglagay ng washing machine. Provision kasi ito for washing machine. Pero in the meantime, naglagay lang muna tayo dito para for the laundry bin. Tapos, naglagay lang ako dito ng stool, ng stepping chair kasi matangkad si owner. Kaso baka mamaya may mga guests siya na hindi matangkad. So, kailangan iangat natin kasi yung heater. So, naglagay din ako dyan ng step para for any purpose, di ba? May kukunin sa cabinet or may ilalagay sa ibabaw ng shelf, di ba? So, tapos ito yung towel rack natin. Naglagay lang ako dito ng towels. Tapos ito, glass enclosure. Dati wala to. So, ngayon nagkaroon na tayo ng glass enclosure para sa shower, di ba?
para hindi tatapon yung water dito papunta sa CR. So lahat ito, floor to ceiling, ganito yung treatment niya. Para siyang para siyang concrete, pero tiles siya. Galing! Bongga! Ang dami mga available sa market ngayon na nakaka-amaze at saka nakaka-amuse. So tapos na tayo sa kitchen, tapos na tayo sa CR. Tayo naman pa ay tumungo sa ating living area. Okay. Katabi lang ng kitchen pa rin naman to. Andito kumuha tayo ng ref, no, na medyo medium size, tapos merong microwave. Yan. So may saksakan siya sa likod para dito kasi syempre separate yung kuryente ng ref at saka ng microwave. Kailangan depende yan sa wattage. Tapos meron tayo dito 55-inch na TV. Saka, meron tayong 4 na picture frame, parang gallery wall natin. Kasi gustong ilagay ni owner yung pictures niya sa New York. Kasi naka-base po yung ating owner sa New York. So, ito yung magiging niya, parang pad niya pag nandito siya sa Philippines. O kaya, pag merong mga guest siya na kailangan mag-fly abroad, tapos kailangan mo na mag-stay dito sa Manila, so dito niya papastayin. So, meron tayong nilagay dito na console table na medyo malaki. Kung mapapansin niyo, medyo malaking console table. Kasi itong console table na to will also work as a table, as a dining table kung gusto nila. Mamaya isa-set up natin. So, dito mga pictures ni client sa mga trips niya abroad at saka dun sa home base niya sa New York. Tapos, ayan, kung makikita nyo, eto yan, oh. Ayaw na ayaw kayo may mga kable, kaya may saksakan po yan dito sa likod. Kaya wala kayong makikita any cable na nakalawit dito sa unit na to. Kasi nga, galit ako sa mga nakalawit na kable. Ewan ko kung bakit. Naiinis ako, napofrustrate ako pag may nakikita ako na mga kable. Dahil pwede namang itago, di ba? So anyway, dahil nga ang gusto natin dito sa unit niya, may pagka-industrial feel pa rin. Kaya kumuha tayo ng ng light fixture na medyo industrial yung feel. So para siya mga bakal-bakal, mga tubes dyan, na para siyang gallery, di ba? So ang ganda. Anyway, lahat dito, multipurpose. Etong console, nagiging dining table. Etong ating tray dito, ayan, nagiging bed tray. Oh, bongga. Ayan, nagiging bed tray siya. Pwede siyang gamitin sa bed, di ba? Diba? Pag gusto mo mag-breakfast in bed, yan. Pwede. Yan. So, kung di mo siya ginagamit as a bed tray, dito lang siya sa center table kasi pwede mo siyang patungan nitong mga remote controls, tapos pwedeng magazine, pwedeng drinks, food habang nanonood ka ng TV, dito sa ating posh na sofa. Diba? Ang natin sofa, meron din siyang reveal, diba? Dahil pwede siyang isa pang bed. Iyan. Oh, isa pa siyang bed. Yan! Yay! So, isa pa siyang kama. It's a sofa bed. So, pwede pang humiga 2 tao. Kasi maluwag pa yan. Oh, ang bongga. Kasi gusto niya, makatulog dito 4. So, meron na akong 2 dito ngayon. Tapos, eto pa, meron pa ako isang secret. Dahil, syempre, ang liit ng space natin, gusto natin yung ating mga gamit multi-purpose. So, yung ating center table ay ottoman. So, pwede siyang chair, ba? Pwede mo siyang upuan. Tapos, may storage din siya. Diba? Ang bongga. So, isi-set up ko naman siya na kung bawang gusto mong gawing dining set itong ating sala. Eto, watch! Tadaan! O, ayan na, diba? Pwede na kayong kumain 4 na tao dito. Yung sala natin, naging dining set! Diba? Ang bongga! Yun yung sinasabi ko kasi minsan pag maliit yung space natin, tapos hindi tayo makaka-accommodate ng maraming room for furnitures, kailangan makaisip tayo ng paraan para maging multipurpose yung ating mga bagay. So, wala naman silang masyadong kailangang i-store, pero naglagay pa rin tayo ng storage kasi meron tayong mga ottoman na merong storage na sa loob. Aside from the cabinets, okay? So, pag parang gusto nyo mag-inuman, kumain, di ba? So, pwede kayong dito kasi medyo malaki yung console natin. Kasi nga yun yung purpose niya. Tapos wood siya. Ang bongga niya, wood siya, kaya matagal siyang magagamit. Tapos, itong ating 2 ottoman, kasyang-kasya lang siya dito sa ilalim. If in case, halimbawa, gusto mong gamitin itong bed na maluwag, di ba? Pwede kang marami pang space dito sa harap, tapos aalisin mo lang din yung rug. Okay. Tapos, eto pa, may isa pa.
So kung maalala po nyo, itong unit na to is a one-bedroom unit. So meron siya dating partition dito para magkaroon ng bedroom. So sinuggest ko kay client, dahil nga nanghinayang ako dun sa natural light na nanggagaling dun sa window dun sa labas. Sabi ko sa kanya, ba't hindi na lang natin siya gawin na pwede kang option na nakasara siya or pwede rin nakabukas. So para mas flexible, gawin na lang siyang curtain. So eto, naglagay tayo ng curtain as divider para dun sa bedroom at saka dito sa parang lounge receiving area. So ngayon, eto na yung ating bedroom, di ba? Ang bongga. Nilagyan natin ng motorized curtain, di ba? Para may konting paandar. Naku, may konting paandar. Yan. Yay! So eto na yung ating bed, di ba? Napakabongga ng ating bed. Request din ni client na parang gusto niya sana yung parang Japanese style. Kaso nga lang, dahil nga limited yung space, so pumili na lang ako nung lowest na makikita ko na bed frame. Tapos medyo malaki kasi, 12 inches yung kanyang mattress. Kaya medyo tumaas-taas pa din. Pero ito na yung pinakamababa that we could see. Sukat na sukat din yung ating dadaanan dito going to the door kasi may door dun sa labas eh. So I opted na kesa mag picture frame or artwork, ang ginawa natin ito, light fixture. So, ito yung pinili natin na ilagay dito sa kanyang headboard. So, this is a leather bed frame. Tapos, yan, of course, we have 4 pillows. Tapos, meron tayong beddings. Tapos, nag-black din ako na lampshade. Tapos, ang kanyang base ay silver. Kasi nga, di ba, para may konti namang shine. Para hindi lahat flat. So, eto, yan, inayos natin yan, yung fixture natin. Mounted yan sa wall, di ba? Kasi nga, ito yung switch niya. Oh. Yan. So sa bedside niya, nandito rin meron siyang saksakan dito. Nagpalagay ako ng socket para kung gusto niya mag-charge. Tapos yung bed natin, may kasama siyang custom-made na bedside table na may drawer, made of leather din. Yes! Di ba? Ang bongga. So yan, saktong-sakto lang. Double yung size ng bed. So pwedeng dalawa yung makahiga, plus dalawa dun sa sofa beds. Na-achieve natin yung request nila na sana 4 na tao pwedeng matulog dito sa unit. Tapos, yan, blackout yung ating curtain na pinagawa kay Cleto Suwayan Reyes, ang pinsan ni Josa Poco. Ang Josa ng mga kortina na hinuhukay pa lang yung lupa, tinusukat niya na yung kortina. Na hinuhukay pa lang yung property, nagtatayo yung bahay, sinusukat niya na yung kortina. Di ba ang bongga ni Cleto? So yan, nagpalagay din ako ng sheer curtain para kung halimbawa ayaw mo ng maliwanag, di ba? Gusto mo pang matulog, pero gusto mo lang na may konting natural light coming from outside. So yan, may sheer curtain tayo, tapos yan yung ating view sa labas, di ba? Ang bongga. Tapos eto yung door. Yan yung door going to the balcony. Bongga! So, baka gusto ni client na matulog muna maghapon, ayan, dyan siya. Dahil blackout yung ating curtain, walang papasok na liwanag. Yay! So, syempre, kung magbabakasyon sa dito, kailangan niya ng kahit papano ng closet. Eh, wala na talaga akong mapaglagay ng closet. Pag pinili ko pa magkaroon ng closet, sa bubong ko na ilalagay yung closet. So, ang ginawa natin, nagpa-customize tayo ng open closet. Yan, eto na po siya. Jan! So, dinesign ko tong closet na to na may tag-2 part siya. Yung first part dito, kasi gusto ko sana, meron siyang area kung gusto niya mag-work, mag-laptop, di ba? Siyempre, working boy yung ating client eh. So, ottoman na rin yung ginamit ko dito na chair. Kasi tama-tama kasya dito sa space ko dito. So, halimbawa nandito ako, tapos gusto kong mag-laptop, yan. So, kasyang-kasya lang ako dito. Pwede ako mag-laptop. Tapos, yung kanyang mga luggages, kasya dito sa ilalim. So, pwedeng ilagay dito sa ilalim yung mga luggages. Then, yung kanyang mga clothes, eto, meron tayo dito mga white wooden hangers para kung gusto niyang i-hang yung kanyang mga clothes. Tapos meron tayo dito sa taas, naglagay ako dito ng open shelf para dun sa mga other stuff niya na gusto niyang ipatong, itago, di ba? So meron tayo dito mga boxes para dun sa iba pa niyang mga gamit. And syempre, itong lahat ng to, may drawers. Yan, may drawer para added storage. Tapos, yun nga, sabi ko sa inyo, 99% pa lang to eh. Tapos ito kasi pahabol, pinalagyan ko ng frosted na white glass top para mas maganda, mas social. So, eto yung ating open closet na dinesign na saktong-sakto yung size niya para dito sa space, di ba? Tapos ito, ayan, kita mo, nakakadaan ako.
Nakaka-ramp up, diba? Malaya akong nakakakilos. Yan. Tapos, dati, kung mapapansin nyo dito, parang ginawa ko dito marble finish yung wall. Dapat yan dito, marble din. Kaso naisip ko na kung dun sa sala, naglagay ako ng floor to ceiling na mirror. Ginawa ko na lang, I opted na maglagay na lang din ng floor to ceiling mirror dito para mas malaki yung space, di ba? Tsaka para pagising ni client, di ba? Kita-kita niya agad yung kanyang gwapong-gwapong face, di ba? Bongga. So, yan. Sana matuwa si client kasi yung mga angels ko, tsaka yung nephew ko, nung ginagawa namin tong unit, lagi ko silang tinatanong. Syempre, para meron akong male's perspective, di ba? Kung gusto ba nila to? Would they live here? And awa naman ni Lord, tuwang-tuwa ako dahil lahat sila sinasabi, pwedeng dito na lang daw ba sila tumira? Ha, sana amin to, di ba? Ay, meron ako nakalimutan! Dito sa kitchen, naglagay ako ng cove light dun sa taas at saka dito sa ilalim. Added texture lang dito sa kitchen na hindi lang sa flat na puro cabinet. So, naglagay tayo ng lights. Kung mapapansin nyo, medyo mahilig ako mag-mix ng white at saka ng warm light. Kasi parang feeling ko nakakasosyal. Pag nag-blend sila, parang gallery yung feel. Tapos kung halimbawa gusto mong bawasan, yellow lang gusto mo, or white lang gusto mo, iba-iba sila ng mga switches. Kaya marami kang option kung ano yung gusto mong mood. Siyempre, depende yan sa mood mo, di ba? Yung ilaw na gusto mong buksan. Halimbawa, katulad itong, gusto mo lang, yan lang yung nakabukas. Di ba? Ang sosyal. Para kang nasa hotel. Ang bongga-bongga, di ba? Nakaka-relax. Parang Christmas all throughout the year. Di ba, bongga? Sino mag-aakalang ang liit nitong space na to, di ba? So, nagmukha na siya na malaki. Livable, comfortable, and at the same time, elegant and luxurious. So, yan. Sana magustuhan ni client ito. Ayan! So, nakatapos na naman po tayo ng isa na namang project. Naku, yung mga nag-i-inquire po sa amin, pasensya na po kayo kung hindi kayo nababalikan agad-agad kasi nga tinatapos namin yung house ni Mami Soul. Tapos ito, naisingit natin, natapos na siya agad, di ba? Tapos meron tayong ginagawa na kitchen, ipapakita din namin yan sa inyo. So, hindi po kasi kami nagsasabay-sabay kasi ayaw namin na hindi nakafocus dun sa mga ginagawa namin na projects. Kaya kung interesado po kayo na makasama kami sa paggawa po ng inyong mga dream homes, ng iyong dream spaces, or even mga dream rooms, dream spaces, dream office, dream restaurants, dream businesses. Ayan. Pati restaurant. Ay, meron pala kami inayos na restaurant. Yung Japanese snack restaurant ng cousin namin. Yan. Inayos din namin. Excited din po kami i-share yan sa inyo. Pero yun nga po, kung ba pong gusto niyo pong maging katuwang po kami sa pag-realize ng inyong mga dream homes, mag-email lang po kayo kay Mama Loy sa mamaloydecker@gmail.com. Mag-email lang din po kayo sa inquiry@lavidaevents.com. At nako, pipilitin po namin makasagot sa inyo agad-agad kung pag na-inquire po kayo. Sana po yung space niyo ay yung bahay niyo ang susunod namin na gagawin at ma-feature po dito sa amin pong vlog. Maraming salamat po, of course, to Dr. Hayapaki sa Victoria Skin for my skincare, Dr. JC Solis or Jesus Cancho Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para naman po sa aming gorgeous na ngiti nila Nanay Oji. At syempre, pag gusto niyo pupunta ng Boracay, lalo na ngayon, January, di ba, Aklan Festival, gusto niyo po mag-Boracay, punta po kayo dyan sa The Ohana Boracay, the biggest hotel resort in Station 3 po ng Boracay. Just visit their website at www.ohana.com para po sa mga promo, ang bongga. At kung ayaw niyo naman po magbiyahe by plane, gusto niyo lang po by land, pwede po kayong pumunta sa norte, sa Pantabangan, Nueva Ecija po. Nandyan po ang Highland Valley Resort, the Valley of the North, kung nasaan po ang pinakamalaking water park dyan po sa norte. Naku, bisitahin niyo rin po yung kanilang mga social media accounts. Ay, baka makalimutan ko, si Dr. Jessica D ng Ideal Vision for our eyewear. Naku, maraming salamat po sa lahat ng ating mga sponsors na nakaging katuwang natin ngayon 2024. At sana po, baka pwede makalambing ng pamasko. Baka pwede niyo pong i-like, i-follow, subscribe po yung aking other social media accounts sa Instagram at saka po sa Facebook. Mama Loy po yung akin pong page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maligayang Pasko! At naku,
siguro pa sa susunod na vlog. Baka wala na po kami dito sa Pilipinas. Nandiyan naman po kami sa Amerika. Dahil kami po ay mag-White Christmas dyan nila Nanay Audrey with his family and her friends. At very excited na po ako kasi first time ko makakapunta po ng Amerika. Kaya isi-share ko po sa inyo lahat ng mga kaganapan na mangyayari sa amin doon as much as possible. Naku, as much as possible kasi wala akong kasamang magsushoot sa akin. Kaya sariling sikap. Pero anyway, kakaririn po natin yan para po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sana po magkaroon kayo ng mapayapa at meaningful na Pasko kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Ito po muli si Mama Loy. Magkita-kita po tayo hanggang sa muli. Merry Christmas! Bye!